Misteryo ng 11-11. Ano bang mensahe nito sa ating buhay? Madre. Anong itsura? Ano ba yung nangyari? Oh, anong klase? Pinapugot ang ulo. Bigla lang lumalabas. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa misteryo ng 11-11. Ano bang mensahe nito sa ating buhay? Kayo ba'y laging nakakita ng ganitong numero sa inyong pang-araw-araw na buhay? Titingin kayo sa inyong orasan ay lumalabas ang 11-11? Ito ba'y makatutulong sa atin para maresolba ang mga problema kinakaharap natin? Saan nagmumula ang 11-11? Ito ba ay galing sa mga divine beings, sa mga anghel, at mismong sa poong lumikha para makatulong sa atin na tayo'y umangat sa ating kabuhayan? Ang 11-11 portal ay isa sa mga interesting topic pagdating sa spiritual. At napapansin niyo ba yung iba dito is nakaka-experience na ng mga ring pagtunog sa tenga, at iba yung napakalinaw na panaginip, at yung mga paglabas ng mga abilidad ng tao. Ating pag-usapan ang tungkol sa 11-11. Bakit nga ba siya nagiging popular these days? Ano ba yung vibrational frequency niya at bakit napakalakas ng manifestation during this day? Bibigyan namin kayo ng mga tips kung ano yung pwede niyong magawa to manifest whatever you want. Kahit ano pa yan na pwede nating ma-manifest sa buhay natin. Muli, inaanyaya ko kayo sa Gabi ng Misteryo mula 10 p.m. hanggang 11 p.m. sa DZRH kasama si Sir Ray DC Bayan at kita-kits tayo. Namaste. Ako nga po pala si KJ. Muli po, samahan niyo po kami manood sa Gabi ng Misteryo. DZRH with Sir Ray DC Bayan at ang ating pag-uusapan is ano nga ba ang mensahe sa atin ng 11-11 portal ito. 10 p.m. Sabado sa Gabi ng Misteryo. Yan po ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. ngayong gabing ito. Kasama ang ating mga panauhin sa gabing ito. At meron tayong mga kapanayam na mga shaman sa ating programang Gabi ng Misteryo. Walang absent. See you! Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po. Hoy, kumusta na ho kayo? Isa pang edisyon mga kaibigan ng Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabi ito mga kaibigan ng Sabado. Ngayon po ay napaka-special po na araw. Dahil po sa 11-11, ano ha? Abay, mantakin nun ninyo, November 11. A very magical, mystical, and powerful combination of numbers. Ano, kayo ba'y lagi ho nakakita ng 11-11 sa inyong pang-araw-araw na buhay? Alam po ba ninyo na mayroon palang mga gustong ipabatid sa atin na mga mensahe kapag tayo nakakakita po ng 11-11 sa ating pang-araw-araw na buhay? O diba? Actually, it's a very powerful combination of numbers. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Welcome again sa pang-edisyon ng Gabi ng Misteryo. At ngayon pong gabing ito mga kaibigan, nako talaga naman noon, napaka-interesting po at napaka-exciting ating pag-uusapan. Atin mo na ipakilala po sa inyo ang napakatagal na po natin hindi po na nakikita in person, ano ha? And she's from Russia, pero siya po ay isang Pinay. Si Dr. Joe Villasano. Dr. Joe, magandang gabi po sa inyo.
Magandang gabi. Welcome Dr. Joe sa Gabi ng Misteryo and kagagaling mo lang ng Russia. Opo. Si Ma'am Jo po ay isang Reiki Master. Siya po ang pamoso pong nagtataguyod ng Academy for Holistic Arts for Holistic Healing Arts Incorporated o AUHI. Yan ha. Tama po yan, Ayan, Sir Dr. Ray. Joe, kumusta na po kayo? Magandang gabi po sa inyong muli at sa lahat ng inyong mga kamisteryo sa buong mundo. Ayan. At napakasaya po natin dahil ako in person. Yes. oo. Karamihan po Abay, ay after via Zoom after 4 lang. years, ano ha? After 4 years. Wow! Ay, kumusta naman po ang ginagawa nyo sa Russia during those years na nandoon po kayo? Marami po tayong tinutulungan Oo. sa lahat ng mga nangangailangan ng kanilang kagalingan sa spiritual, mental, emotional at physical. Ito po ay ating ginaganap sa Russia. Opo. Pero meron naman po kung ginagawa Yes. online para sa Opo. ating Pilipinas, sa mga ating pong mga kababayan. Oh, Hindi lang bilang- mga Russians po. Bilang isang Reiki Master, Dr. Joe, how do you assess yung nangyayari ngayon? And so far, nag-i-improve ba ang spiritual aspect ng mga Pilipino and of course ng tao sa buong mundo? Opo naman dahil ito'y para po tayong nasa panahon ng yung pinapanganak. Pinapanganak po ang mundo Opo. at ang lahat po ang kamalayan ng tao ay pinapanganak din. Oho. Dumadaan po sa parang labor pains. Yun. Normal po ito na cycle ng Normal lang ho evolution. yun. Opo. Parang nanganganak lang tayo. Para lang tayong nanganganak. Ayun. Ang papalitan po natin ang ating kamalayan, yung ating mindset. Mhm. Hindi natin tinitingnan na parusa yung mga challenges natin. Mhm. At ito ay parang hinahasa sa Ray, yung, di ba, pag para tumalas yung knife, pinapatalas po tayo ng mga pangyayari. Kaya Ayun, pinapanday. pinapanday tayo. Oo, yan. Pinapanday tayo ng mga nangyayari sa paligid natin. Ano, Kaya yung mindset po ang importante, lalo na ngayong 11/11. Mhm. Dahil ito ang code ng manifestation. talaga. So, very powerful to, Dr. John. No? Yes po. So, mamaya, bago tayo magtapos sa program, tayo Gagawa mag-visualize. No. Marami tayo, visualize tayo para sa power ng 11/11. Yes. Yun, maganda yan. Ano, baka bigla mag-take off yung isa nating kasamaan dito. Sigurado. Pupunta yan sa dimension ng mga anghel. And speaking na ating kasama na sa ating pong studio, mga kaibigan, nagbabalik din po sa ating program si Brother Jay. Hello po. Na mas kilalang Master Jay, pero siya isang shaman, ano? Nagpa-practice siya ng shamanism. Shamanism po. Oo. Yan. So isang magandang gabi sa inyo lahat at ayun, maganda yung ating pag-uusapan about sa 11/11 portal. Yes. So marami yung nakaka-experience nito. So mostly yung mga guided or mga awakened sa kung saan tawagin yung mga ganun. So yun po ang ating pag-uusapan namin. And sa ngayon, ganitong mga pagkakataon na Ma'am Jo, no, and Brother Jay, no, talagang hindi pinalalagpas to ng mga healers Yes. na talagang hindi makapag-meditate, hindi sagawa ng anumang activity kasi we have to consume yung energy na to na in a very positive way, Tama po to yan. visualize yung positibo lalo na sa ating planeta. Ha? Kasi ano nangyayari sa planet natin. So I think it's about time na magsama-sama yung mga healers, yung mga psychics, yung mga nagpa-practice iba't ibang mga spiritual abilities na mapaganda ang ating planeta. Tama yan. Di ba? Oo. At hindi tayo nag-iisip na tayo ay pinaparusahan ng ating may likha. Kung hindi binibigyan tayo ng pagkakataon na tumingin sa ating sarili, yung inward po, Yes. yung papunta sa atin. Huwag yung titingnan yung Yung mga outside. hindi mainam sa kapaligiran, Yes, kundi yes, papasok po tayo. Ayun, alright. Ayan, actually, meron din tayong makasamahan sa Zoom, na naka-ready na rin po para magbigay din po, mag-share sa atin ng mga insight and iba pang mga dapat natin gawin ngayon pong 11/11. Nasa atin pong Zoom si Miss Hercel. Miss H, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Yes, good evening po Sir Ray. At yes, good evening din po sa mga
nasa studio ngayon, at sa lahat po ng nanonood ng DZRH. Ayan. Sobrang ganda ng topic na to. Actually, this is one of my favorite days. Yes. So, Itong 11/11. And I really make preparation for rituals talaga kasi Talaga. sobrang powerful ng araw na to. So, sa ibang tao, 11/11 sale lang hinihintay. Tayong mga Yes. nasa spirituality, mga light workers, healers, itong araw na to is the time for us to connect to our, to divine beings. yun, no, yung ating higher self, no, yung ating inner self, ika nga, no. And isa rin nasa Zoom din natin si Gabriel. Gabriel, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? Welcome again sa ating program. Magandang gabi po, Sir Ray, and sa mga kapwa ko din pong nakaguest ngayon dito, and sa mga nakikinig at nanonood sa DZRH. Okay naman po ako, Sir Ray. Okay naman po. Very powerful po ang energies today, and very chaotic, I would also say, but in a good way. And I feel like it's the perfect recipe for a powerful manifestation intent, Oo. So, ayun po. So, dapat magsama-sama tayo sa ganitong intention, no, para mas lumakas pa, no. Siguro yung mga nakatutok ngayon sa ating program, pwede kayong sumama. Lalo na mamaya, pangunahan tayo ni Dr. Joe sa meditation ba to, Dr. Joe, mamaya? Apo, para sa Oo. ating sarili, Oo. sa ating bansa at sa buong mundo po. Yun, no. Pero so far, ano ang dapat na gawin ng isang ordinaryong tao? Yung magsisimula pa lang sa kung anong visualization ang dapat na gawin, Dr. Joe. Masyado bang matindi yung pagdaraanan o meron bang ritual sa kailangan gawin? And ito, pinapaalala po natin sa ating mga bayan, regardless kung ano pong religion po natin, wala po tayong tinitingnang relihiyon dito. Wala Right. po tayong tinitingnan na relihiyon. Ang ating pong objective Oo. ay magkaroon tayo ng connection sa sarili natin Yes. at sa lahat ng nakapaligid na elemento sa atin. Mhm. Ano pa to? Yung elemento, yung mga... Yung elemento po ng hangin na nasa yung katawan nature natin, natin. yung 5 elements po na that composes our being. Mhm. Kailangan na magandang ating communication, na iintindahan natin sila. Yung hangin, yung lupa, yung araw, yung fire, yung minerals. Kasi kung ang atin lang po tinitingnan isang pinagkagalingan ng puwersa, Yes. at kinakalimutan po natin yung ating physical state, yung ating 5 elements, ay hindi po balanse. Yung... Kailangan pong balanse ang ating tingin ng ating sarili. May galing sa taas at may galing din po sa ating planeta. Yun po ang mahalaga. Ayun, na mahalaga balanse, ha? Hindi yung lagi nakatutok lang sa 11/11 sale. Si message. si Gabriel, I understand nasa Siargao ka ngayon. Kumusta ang hagupit ng ng dagat at ng hangin sa paligid mo, Gabriel? Actually, sobrang sobrang, I would say kasi the whole of Siargao is very spiritual. Oh, yes. Kumbaga, if you're someone who's on the spiritual path, this will feel like home. And they actually, out of all, I've been staying here for the past 3 to 4 days na. Pero today, it's actually when I started to hear more, if that makes sense. Like the wind has a lot of messages. The waves, the sounds, the birds chirping. Kumbaga parang Oo. I feel a lot more connected today, and I feel like it's because even on a societal level, kasi we are starting to understand and believe in the power of 11/11 portals, and that actually makes it more potent and powerful. So the more people that actually understands what 11/11 is, and the more people believes in this, the more powerful it becomes for everyone. And I feel like papunta na tayo doon sa exciting part. Talaga. Pero yung ginagawa mo, Gabriel, what do you do? Meron kang ritual na ginagawa rin? Katabi mo, nasa nature ka? You meditate? You focus yung awareness mo sa nature? Yes, actually kanina lang I was meditating by the beach. Super tahimik nung beach, and I was asking for Mother Earth for a message. Sabi ko na parang, I need your guidance right now. I connect to this 11/11 portal for
for me to receive the messages that I need to receive right now. And upon saying that, hinalikan ako ng aso sa bibig, as in. And I already knew exactly at that moment, okay, Mother Earth, message received. Ayan. And I feel like it's something na it's all for us. Hindi lang naman para sa akin to or para sa atin itong experiences na to. Yes. But even the fact of recognizing 1111 is part of the journey of realizing that there is a higher power above us that is constantly trying to send us messages or trying to constantly communicate with us. And it's just that siguro we can all agree kahit ano pang itawag natin sa Diyos natin, whether we call our God Jesus, Yahweh, Jehovah, Allah, every single being that I've just mentioned, hindi naman nakakapag-communicate in English, Tagalog, Chinese, French, Russian, or kung ano man. Regardless of It communicates in the language of the universe. Yes, and right now, quantum physics is also proving that mathematics is one of the many languages that the universe operates in. Ma'am Jo, Kaya tayo, we're in a binary realm. Si Ma'am Jo, galing ka rin sa sa nature, saan yun? Sa Rizal, right? Sa Morong Rizal, meron Morong po Rizal, ang ating academy na farm. At ngayon ay ginanap natin ang reattunements, reactivation sa ating mga Reiki Master Teachers. At may tatlo doon na mga Reiki Master Teachers na talagang nagpahiwatig yung mga elemento. Habang binibigyan ko sila ng reattunement, umulan, bigla silang inulan, at saka yung hangin, biglang pero ano lumakas. ano naman, di naman malabag yung ulan. Saka After nung attunement niya, tahimik nawala na uli. Ayun. So talagang nakiayon ng Nakiayon kalikasan, ng elements. Talagang parang na-appreciate din ng mga elements na they are offering love and gratitude to water and to balance Mother Earth's elements. Nakinig yung mga elemento. They rejoice with the Reiki Master I think Teachers. it's about time na talagang dapat tayo as a person, as a human being, dapat bumalik tayo dun sa dating pinapractice natin mga ninuno, di ba, Brother J, Miss H, na Gabriel, na we communicate with the nature spirits. Yung iba nga, di ba, they kapag nangihina, talagang hinahag pa yung puno eh. Diba? To receive yung energy, ma-re-energize. Sa practice mo ba, Brother Jay, ganitong tinuturo mo rin sa mga kasamahan natin? So, ganun pa yung turo din namin sa shamanism, no? So, kasi kami more on nature kami, no? More on meditations. And then, gaya lang kanina, din nagme-meditate ako. Kasi lagi akong babad sa meditation eh. And then, someone's trying to bubulong sa isip ko na sabi niya is all is well, all is well, all is well. So lagi niyang nire-remind sa akin yon. At kasi alam ko na maraming pinagdadaanan ngayon yung mga tao, no? Yung nasa process sila ngayon. So marami rin tao lagi naghihintay ng sign, no? Na example 1111. Kahit di tayo maghintay ng sign kung talagang kahit din naman natin gawin mismo. Yun. So yung 1111 kasi isa part ng portal ito to receive the higher consciousness, no? The wisdom, healing, nandito na lahat eh. Yun. Sa panig mo, Miss H, nabanggit mo kanina, you do some rituals kapag ganitong panahon and very special day, ang 11/11. Anong ginawa mo today, ngayong araw na ito, Miss H? Actually, sakto talaga po siyang ginawa ko ng 11:11 a.m. And hopefully, after ng May 11:11 pa. ng guesting, meron pang isang 11:11. Well, it is very important na maintindihan din ng mga tao na if you really want to manifest onto something, you have to put your focus on it. Hindi yung, halimbawa, gusto ko lang ng ganito. If you really want to get something, focus ka. So you can do this through meditation, through ritual. And again, when we do ritual, hindi naman siya kailangan extravagant. Kailangan mong bumili ng mamahaling gamit. You already have everything in your home. So nandyan yung mga bay leaves, yung mga simple tools to do a ritual. And besides, napansin ko rin po, Sir Ray, bago dumating tong 11/11, last month medyo maraming tao yung nagkakasakit, no? So this is the focal point na talagang pinupurge din tayo. When you really want to
have some things, especially kapag may kailangan ka ng i-let go of sa buhay or sa katawan natin or sa sistema natin, kailangan talaga mag-purge tayo. So ito yung focal point natin para baguhin kung ano yung mga dapat baguhin. Kasi you cannot go from one place to another if you are still dwelling in your past. Tama, So oo. importante na Correct, kailangan din natin i-acknowledge yung past natin and accept that, then heal. Okay, so ang 11-11 is actually related din siya sa January 1 and January 11. So may relevance po yan. Ang mga tao po kasi nagsiset lang tayo ng goal December 29, 30 or 31. But the truth is, warm up na natin tong 11-11 to move to 2024. So everything is in alignment. Yes, Yun po. yan. Tama yung ginagawa mo. Nabanggit mo nga yung mga rituals, Ma'am Jo. Hindi naman kailangan pausukan mo yung buong bahay mo, no? Ng mga insenso, ano man. Hindi naman kailangan, Hindi naman Ray, yung Baka mga- lalo pa masuffocate yung mga kasambahay mo eh. Baka hindi na makahinga. Hindi naman tama yung binabanggit ni Mrs. Yung simple lang. Ano lang yung kaya mo na gawing ritual to visualize or to do something, manifestation ng mga good energies sa paligid. Pero itong mga panahong ito, Dr. Joe, hindi lang siguro sa mga nagpa-practice ng shamanism, sa nagpa-practice ng mga psychic abilities or whatsoever, pati lalo na yung sa mga Christian. Karamihan naman dito sa Pilipinas, mga Kristiyano, di ba? We go to church, pwede mag-pray, di ba, Dr. Joe? Tama po yung binabanggit natin ng mga rituals. Hindi naman yan kailangan ng schedule. Oo. O tulad po ng Christmas, hindi naman tuwing 25 of December, 25th of December Oo. yan. Yan po ay kailangan araw-araw po tayo nagre-ritual Tama. para sa ating pong maayos na buhay. Unang-una sa pagkain. Yun. Yung O nga, naiwak sa yung mga yung pagkain po natin masamang ngayon, pagkain. napapansin natin No. sa Facebook, sa halip po na magpapasalamat po sa mga farmers, No. sa pagkakainin kong ito, nabibigyan ako ng nutrition, anong nangyayari po? Photo-photo ng mga pagkain. So hindi po yun ang tamang ritual. Kasi pag ginuhanan po natin ng litrato yung ating pagkain, inaalis po natin yung nutrients kasi ganun waves ba yun? din po yun eh. Ah, So, kailangan po na konektado tayo sa kinakain, nakameditate tayo doon. Yung mga business meetings una po, pang ipaskil sa sa social media bago kainin eh. So natatanggal ba ng energy 'yon? natatanggal po. Kapag nakita ng ibang tao Yes, opo, natatanggalan na. Natatanggal. At pag panay na panay tayo doon na kinukuha na ng litrato, talaga? yung electrons, electricity natin, Oo. kinukuha na din. Kaya, kinukunan ng tama ibang tao lang. pag Opo. nakita na sa social media. So, wag naman po lahat na namang activities natin nakapost at so tama lang lahat. In moderation lang po, Sir Ray, lahat. I think ang magandang gawin dito kunan mo habang di mo pa nakakain, huwag mo nang ilalagay sa social media, kainin muna. Pag nakain mo na saka mo i-post sa social media. Pwede rin, pwede. Ganun. Para shortcut, no? Makaiwas tayo sa... Gabriel, itong mga pangyayaring ito, based sa karanasan mo na practitioner na rin sa spirituality, anong mga napapansin mo? Lalo na ka napakabata mo pa and you do these things about spirituality. Mayroon ka bang ginagawa to influence yung mga kapwa mo, kaibigan, mga kakilala, na ganito, baka pwedeng ganito nang gawin natin para maiba naman, Hindi yung normal na ginagawa ng tao ngayon sa social media, right? Yes, actually last year we actually hosted an 11/11 party. So we hosted this may Cubao. Tapos we gathered around 50 people to get in the same space for the same intention, which was to heal ourselves as we heal the world, as we heal ourselves. And we celebrated this through dancing kasi when we move, we also move energy. And when we are very focused with where we want to put that energy, that's what we call a spell, witches call it a spell. So, right now, nasa Siargao ako, so I do believe that my soul chose to experience this portal in a more intimate way. Kasi I feel like the whole day was my ritual. Starting when I got up in the morning, I felt a lot of heavy energies that I know I cannot move forward with anymore without resolving. And as the day went by, talagang inupuan ko, pinrases ko until nag-surrender na ako na
okay, baka hindi ko talaga meant i-process to right here, right now. Maybe it's gonna come when it's needed. And siguro, also we have a new moon pala. I'm not sure if everyone, I'm pretty sure everyone here Oo. sa panel natin out there, we have a new moon in Scorpio, which is also Okay. very powerful, Oo. considering Scorpio is the sign of the alchemist. So, Mhm. plus 1111, we have the power to actually change ourselves as we change how we think, how we feel, how we interact with the world. Because when we change how we interact with the world, Yes. how the world interacts with us also changes. Baka magbago, yun- baka magbago, Gabriel, yung ano, no, yung nangyayari yun sa Russia and Ukraine, sa mo ba? Sa Lebanon ba yun? Ha? At iba pa, no? Siguro magsama-sama na ganitong gawin natin, ano, para mabaliktad yung mga nangyayari, maging mas positibo, right? Oo. Actually, kaya nga po, excited po ako sa meditation natin na ililid po later ni Doktora. Dr. Joe, oo. Distance is an illusion, you know. Yes. And anyone siguro who's already delved deep into the path of spirituality would know that distance is not really real per se. Oo. So ibig sabihin, kahit malayo tayo, kahit nandyan tayo sa individual homes natin, kung sino man po ang nakatune in from abroad, as long as your intentions are with us, with this specific intention to heal the planet, it really matters. Kaya Yeah, nga 'di ba, tama. for us to get one big bucket of water, the individual drops that doesn't seem much really counts at that. Ayan. So tayo Yes. can put our energy together for the benefit and the healing of the planet. Mother Earth receives that. Ayun. You know, every sentient being on this planet will receive that. Ayan, Dr. Joe, yan, nahanda na raw si Gabriel, pati si Miss H. Di ba, Miss H, handa ka na rin mamaya? Yes po. Siguro yung ating mga Very well prepared. yung mga nakatutok ngayon sa ating programa Gabi ng Misteryo, wag ko kayo mahihiya. nasa bahay naman kayo, di ba? Di ba pwede naman kayong sumama, no? Actually, wala namang ano to, di ba, Dr. Joe? Isa yung magandang pagkakataon na magsama-sama mga healers, mga spiritual, mga light workers, di ba? Tama po yan. Collective intentions would we create a powerful Yes, oo. direction for That what will we be are a very going to positive intend. collective consciousness, Yes. right, Brother Jay? Yes, apo. Oh. Kung napapansin natin, ang energy ngayon is paiba-iba siya. No? Schumann resonance at yung mga vibrations na nangyayari. So parang pinapakita ng universe sa atin na kailangan natin mag-stand up na kasi maraming nakaupo or natutulog pa, no? So ito yung way ng paggising sa mga kasama natin, sa mga kapatid natin, sa mga Ako, mahal natin sa buhay. Alam mo, ako, iniisip ko lang sana may mga opisyal sana ng gobyerno na Mismo. sumasama sa ganitong mga mga aktibidad, para naman kahit paano dahil sa kanilang tungkulin na ginagampanan sa bayan, abay mas powerful 'yun, di ba, Dr. Joe? Nakakayak naman yan. Oh, di ba? Ganun Intend po natin na hindi sila Oh. masyado pong sinasaklawan ng mga boss nila. Kasi alam naman po natin na ang buong planetang ito ay para pong mall. Meron po itong mga marketing officers at ang ating mga gobyerno, yun po yung mga marketing officers. So, intend na lang po natin na huwag naman tayo totally consider ang mga commodities, tayong humans. Na magkaroon ng yung compassion naman. Yung bang idadasal natin. Hindi natin sila pipintasan kung may mga pagkukulang sila. Kasi sila po ay under a certain program. Alam po natin yun. Kaya intend na lang po natin Ayan, na saka- magkaroon sila ng independent thinking Yes. at ibang pananaw po sa buhay. Yun. Yung pananaw na yun dapat positibo at sa pangkalahatan. Yes, Hindi sa pansarili, Ayan, para tuloy ko preacher nito Hindi naman ako pastor. Malapit na ba ako maging pastor? Pastor Ray Sibayan. Ayaw. Ayan. Master. Miss H, itong mga nangyaring ito, kasi yung collective consciousness natin, pwede pa naman baguhin. Ano ang may impart mo, may isi-share mo na pamaraan para mabago yung consciousness ng tao? Based sa experience mo, Miss H. Based on my experience, healing is hindi siya linear, talagang everyday nag-heal tayo. Kahit masabihin nating master healers na, so everyday pa rin nag-heal pa rin tayo. It's non-stop, no? Ang importante dito is we surrender and we trust
and have faith to the divine. Yes. Okay, kasi po ito po yung pinaka-importante. If we keep on resisting, maapektuhan din collectively, no? Kasi kumbaga as above so below, as within so without. Nasa loob din natin lahat. So kung merong nagkakaroon din tayo ng participation talaga collectively kung paano mag-uplift yung energy ng nasa paligid natin. So it all starts within. Sa atin po talaga magsisimula and everything will flow and will follow. So may mga bagay na hindi natin kailangan talagang i-control or nonetheless, we should not control things. We just allow to make things happen. And the most important thing here also is our intention. Ano ba yung intention natin? And in this lifetime, ano ba yung pwede nating maging service to others? At least, meron tayong maitutulong sa iba. Okay? So, dito sa process na to, hindi po talaga madali. Okay? Hindi po siya talaga, again, hindi siya madali. Kaya may mga tao talaga na tinitigil na lang yung healing kasi hindi nila ma-move forward kung ano yung mga susunod na mangyayari pa. So, nag-i-stock up lang sila. But, eventually, and everything is in alignment naman po, everything will just darating din talaga sa point na talagang magigising din sila sa hinaharap. So, yun nga, proseso lang po talaga. Yun lang po yung magagawa natin is to meditate, to raise the vibration and frequency. Oh, pero siguro no, sa bagay tama binabanggit Dr. Joe, Brother Jay and Gabriel no. Hindi natin pwedeng pilitin ano kung ayaw. Pero tama rin yung analysis na balang araw, 'di ba? Balang araw andun na. Kasi mahihipo 'yan di ba? Meron tayong kaluluwa na kailangan connect natin sa pong lumikha no, Dr. Joe. May mga kanya-kanya po tayong panahon kung kailan tayo matuto at kailan natin matatanggap ang ating mga lessons sa buhay. Hindi pwedeng ipilit po. Ayun. Pero ito ba'y mga hulugan na tayo ba'y magiging banal na? Choice po natin na maging banal o hindi. Yes, Brother opo. Jay. Actually, itong process ito is papupurify din sa atin. Kaya tayo nag-shadow works na para mas gumaan yung mga energy na dala natin. Kasi mostly sa mga bago ka mag-start sa spirituality, talagang katakot-takot na pagdadaanan mo na halos kawalato ng isipan mo. Parang sinusubok ka. No? Yes, parang sinusubok. Pero Sinusubok ka ng mga kalaban sa kabila. hindi lang kalaban kalaban sa loob Sa loob mismo. Yung inner your inner demon na sinasabi kasi nila, no? sa labas walang problema Yung loob mo mismo ang mayroong problema. So ayun yung kalaban natin madalas. So ginawa ko nun, syempre inaccept ko siya, minahal ko siya hanggang maging isa na lang kami. Ayun, maganda yun, Dr. John. Miss H ko ba'y may kinalaban din? Madami po. Marami ka rin kinalaban. Ano po sinabi ni Pastor Jay, no, na kailangan talaga, ang muna natin is sarili natin, inward, no. Kasi yun nga, kung ano yung nasa labas is just a projection of what's happening inside of us. So kung may mga internal battles pa tayo, we have to heal those. Okay? So, and also remember din po, no, na hindi tayo aane on the same day na nagtanim tayo. So there's a process for that, no? Hindi pag nag-heal ka ngayon, bukas okay ka na. No, it's a process. Everything is a process. So yun yung kailangan maintindihan ng mga tao na, ay, okay, mag-healing ako. Pero hindi nila alam kung ano yung process na pagdadaanan nila. Kaya nag-i-stuck sila kasi hindi nila tinitingnan talaga or hinihil nila as a whole. No? Kaya po, yun, pinaka-importante is knowing yourself. Pero understanding yourself. Sa pangkalahatan, ang kalaban ng tao ay emotion. Right? Emotion and fear. Yung empathy natin. Yes, diba? Yung negative na emotion, right? Pangalawa, yung basic needs. Yes. Kasi, di ba, Dr. Joe, yun ang nagiging dahilan kaya maraming mga nangyaring patayan, mga krimen, hold up, etc. Ano? So, paano natin masasawata yung ganong kalaban, Dr. Joe? Kailangan po lagi tayong aware kung ano yung mga nangyayari. Yes. At ang ating pong mindset and yung perception ng ating pabantayan. Huwag maging judgmental para nakikita natin yung kapwa natin. Karamihan, yung ibang merong
sa ating hindi tama ang paningin, ay para tayong mirror nila. Mhm. So, hindi dapat natin silang patulan sa kanilang energy in motions. Oh. Yung emotion is energy in motion. Okay. Pag hindi natin hinawakang mabuti yung motion na yon, ay pwedeng mapasama Mhm. karamihan ang ating reaction sa mga bagay-bagay. Kaya parang crystal po yan Mhm. na minamanage natin ang energy in motion na yan or ang ating emotions. Dapat ikaw ang maging kapitan ng Ikaw ang emotion kapitan mo. yan. Hindi yung emotion magko-control sa iyo. Opo, lalo na yung halimbawa kami nila shaman, medyo may alam na kaming konti. Pero yung aming challenger, tatapatan kami niya ng yung parang sisirain kami. Oh, kasi yun, nangyayari yan. Hindi namin papatulan yung naninira. Tama, Titingnan tama. namin I-ignore mo lang, ano? yung entity na yon, o yung emotion na yon, ano bang tinuturo mo sa akin? Entity of anger. Pero pag tiningnan namin yung personality, may problema kami. Dahil nandoon ka sa personality tumitingin eh. Hindi doon sa entity na nagtuturo sa iyo ng dapat i-upgrade ka o hasain ka. Ayun. Ang karamihan po nangyayari pag sa ating spiritual ladder, Opo. pag mayroon na konting alam, medyo yung ego, yung emotion, yung energy emotion, parang nasasakluban na yung taong yun. Nalilimutan po yung awareness. Kaya bumabalik, number 1. Kahit halimbawa kami ni Shaman, nandun na kami sa step 10. Pero isang tusok lang sa amin ng ego, Biglang bagsak. ay zero balance kami. Lagapak. Nagapak. And speaking of that, yun, tungkol dito sa mga dapat nating baguhin sa sarili natin. Si Gabriel, ito, bata pa to, no? Kumbaga, iilan lang sa mga kabataan ngayon na talagang sumasabak sa ganitong spiritual battle or whatsoever spiritual activity. Gabriel, paano mo na-overcome itong ganito? And I think siguro, lalo na may mga nagsasabi siya, wala yung ginagawa mo, walang kwenta yan. Paano mo na-overcome itong mga ganito, Gabriel? So I would not say I've overcome. I feel like, sabi nga ni Mr. Rizal kanina, healing is not a one night kind of thing na bukas healed ka na. Yes. And siguro I made the mistake of thinking before na okay, maybe okay na ako, wala na akong heal, but then at that exact moment, doon ako bibigyan ng reasons ng universe to reopen the books na gusto kong isarado na, oy, wait lang, hindi pa tapos. And I feel like it's really just about acknowledging that life is about constant healing. It's about constantly being mindful. It's about constantly being in tune to the universe, to the divine flow of the universe. And hindi na, yung kanina I think we've mentioned that emotions are our enemies. Pero I am starting to understand and hope and believe that emotions are actually our teachers. Na hindi lang naman dadating yung takot or yung sakit, yung hinagpis, kung wala yung tinuturo sa atin. And I feel like some people make the mistake na tatambayan nila yung emotions nila na at core teachers lang naman, na paano naman yung ibang teachers? It's like overextending your stay in a class. Yes. So sometimes we need to learn the lessons of happiness, but other times we need to learn the lessons of sadness. And it's not to say that sadness is negative and happiness is positive. They're just emotions. Sabi nga ni Dr. Jan is that emotions are at core energy in motions. And if we start judging the energy that is in motion, that this energy in motion is bad and that energy in motion is good, then we lose the point. Tama. Oo. At least that's from my... So we learn from both sides, either black and white. Yes po. Brother Jay. O, tama po yun. Kasi kung sa tutusin, dark is also a teacher sa mga pinagdadaanan natin. So we need to be balanced. So kasi everything's vibrate. So we need to accept lahat ng nangyayari, loob o labas man. So para isa yun sa magiging sandata rin natin sa pagdating ng proseso nito sa spiritual at papunta sa ating destinasyon. Ayan. Dr. Joe, lahat ba kailangan maging spiritual? Ang board po na
spirituality or spiritual Kasi magkaibang is pagiging spiritual sa pagiging religious eh. synonymous po yan sa word na connectivity. Oo. So kahit po wala tayong sinusundan na control system o anumang sistema ng paniniwala, Mhm. ay pwede po tayo na sabihin natin na spiritual tayo. Halimbawa, ang microphone na to, Yes. nagkakaunawaan kami. So meron kaming spirituality sa bawat isa. Kasi connectivity po May yun. bonding. May banding. May banding. Yun po ang spirituality. Hindi po yun na Yung bonding, sumusunod ano, tayo oo. sa mga dasal Oo. o sa lahat ng mga rituals. Oo. Tapos, yung ating pong kapitbahay Mhm. ay sinisigawan natin Oo. o inaaway natin. Hindi po yun. Mm. So, spirituality ay connectivity sa lahat. Meron tayong nauunawaan natin ang sarili at ang ibang tao. And we are in continuous communication po. Yun ang spirituality. Mhm, mhm. Pero itong mga nangyayari sa iba't ibang mga bansa, Dr. Joe, Brother J, Gabriel, and Miss H, ano ba ang maisasuggest natin na dapat gawin ng bawat isa sa atin? Siguro simulan natin kay Miss H. Para, kasi may mga fear na baka magkaroon daw ng mas malalang digmaan, mga ganon-ganon. Anong dapat natin maisuggest individually sa bawat isa sa ating mga kababayan, sa mga nakikinig ngayon, sa mga nakatutok ngayon sa ating programa na gawin? Miss H. Instead na mag-focus tayo doon sa issue, Oo. okay, for example, sa war, the more na pinag-uusapan kasi natin yung war, tumataas lalo Parang yung lumalaki, tendency. Nagiging Kasi- powerful, no? yes. Oo. No? Yes po. Namamagnify. So, instead Oh. of that, opo. So, instead of that, we meditate, no? I-encourage natin yung mga tao. Halimbawa, may nagbalita sa atin, o ganito pala yung nangyayari, o ganyan pala yung nangyayari. We encourage them to pray. Mhm. Okay, instead of pag-usapan natin, naku, ano kayang susunod ang mangyayari doon? Naku, baka lalong maging ganito. So, tumataas lalo yung tsansa na mapunta tayo doon sa negative effect talaga ng war or kung ano man po yan. Ano. Kaya sa news, if it doesn't really resonate on you, wag na nating panoorin, lalo na kung makakababa siya ng vibration. Mhm. So, similarly sa mga taong kakausap sa atin, kapag hindi rin maganda yung ibabalita nila sa atin, we ask them to pray or to do something para hindi yung attention natin mapunta doon. Kasi mas lalong magiging worse eh. There's a possibility. Kapag may, Energy po kasi siya. pag may nakita kang news, wala yan, wala mangyayari dyan, di mangyayari yan. Di ba, Gabriel? Ganun ang ano dyan, para bang susundutin mo yung may nangyayaring ganitong bakbakan. Wala yan, hindi tatagal yan. Paano mo sinasabi sa kaibigan mo yan, Gabriel? Pag may mga ganun mga bad news. Kasi po, ano po yun we humans, we both have conscious mind and subconscious mind. So, if consciously we feed ourselves information that makes us in fear, then subconsciously we bring ourselves to the state of fear. Yes. And what fear is made of, that's what we attract into our lives. Kaya nga, di ba, positive Tama. attracts positive. Oh, yes, yes. Negative attracts negative. Pero kasi, if we can remember po, mga kamisteryo din, that I think a few weeks ago, we were talking about the fifth dimensional Yes. ascension. Mhm. Balikan po natin yon because right now po, we are, in a way, experiencing a shift of paradigms. Okay, let's just call it a shift of timelines. Yes. Also, kung mahilig tayo sa Marvel movies dyan, makaka-relate tayo. Diba? Oo. Because, as I've mentioned last time, the Earth is shifting. Mhm. And the Earth is splitting into two versions. Now, the first version of the Earth is what we call old Earth. Ito kung nasan tayo. War is normal, poverty is normal. Sometimes, may iba tao, hindi wala pang access sa clean water, and that's normal. Okay, But as we shift into new Earth, yeah, may kasama rin yung chaos, ano ba, marami pa. Anarkia, etc. Yun yung old earth, Yes. no? yeah, old Earth po yun. Oh. So as we shift into new Earth where the main energy is love, Mhm. di ba, kasi hindi pa po tapos yung shift we are being constantly invited to shift into new Earth. Pero for us to be in new Earth, we need to be resonating with the vibration of the new Earth itself, which is love, compassion, understanding. You know, and kaya tayo nagpa-purge, like what sabi nga ni Ms. Hercel kanina, we are being asked to purge what we don't need anymore, what is unhealthy for us, for our minds, for our bodies, and our souls, is because
of the invitation to be and to exist in the new earth. Yung bang, So, Gabriel, maputo lang kita. Yung purging ba yun, kasama na din sa kinakain mo? Yes po. O, di ba? Kasama po lahat. Oo. Yes. From the body, mind, and soul, lahat po ng hindi healthy Yun. sa katawan, sa Mm. step, yan, hindi na po pwede sumama yan. Talaga, oo. Yan. Paano yan, Brother Jay? Magdi-dieta tayo. Ayun na nga, umpisa ko na eh. Pero seriously speaking, tama yung binabanggit ni Gabriel na saka ni message, yung purging we ourselves dapat maging disiplinado tayo sa Totoo po yan, kinakain opo. natin kasi para maiwasan yung sakit. I think ang pinaka-lowest na vibration dyan, yung pagkain ng red meat. Yes, opo, tama Di ba? po. Opo. Nasa So, nakaka-low teachings vibes ng po siya. shamanism Opo. yan. Opo. Anong pagkain ang high vibrational Mostly, food? pag mag-shift ka ng vegetarian food, no? Mhm. Yun talaga yung mga greens, yung mga ganun siya. Mhm. So, yun, para mas makakonect tayo sa mga matataas pa na frequency, sa mga higher beings. Yan. Yun, oo. Dr. Joe, do you agree with that? Ganon? Opo, tama po yun Magbabawasan dahil tayo ang ng pagkain hindi lang naman yan Saka pag substance. nagbawas naman, nagsisiksi naman tayo, di ba? Hindi naman lang po yung physical food, wave po yun. Oo. Kaya kung ang kinakain po natin ay yung mayroong wave of love, Yun. yun. Oo. Basic po yun. Nabanggit ng Oo. ating mga kasamahan Meron ngayon. na lamang po tayo, Dr. Joe, 10 minutes before 10. Sisimulan mo na ba? Yes po. Yan, si Miss H, si Gabriel, si Brother J, saka yung mga nakatutok sa atin. Baka pwede kayong sumama, ano? Ano bang gagawin natin, Dr. We will start the... Why not? O, di ba? Oo. Papatuloy ko lang po yun sa pagkain kasi Opo, napakahalaga sige po. po. Dahil ang dami-dami po sa market na kung ano-ano mga Pero bago ho sinasuggest na yan, pagkain. Doktor, ano bang i-prepare ng ating mga kababayan ngayon? Kailangan ba ng tubig? If they want, dahil mag-offer po tayo sa buong mundo ng frequency of love and gratitude kasi ang ating pong katawan ay tubig. O kasi samantalahin natin, 11-11 Yes, ngayon. it's a powerful intention. Hindi yung Kaya, add to cart. I-add to cart na lang natin yung visualization natin sa meditation. yes, tama po Oo, yan. oo. Kaya napakahalaga po ng kinakain natin Yes. kasi kung ano po ang ating katawan, Mhm. ay yun po ang ating kinakain. Ano Yun. ba yung tamang pagkain? Oo. Kung ano po ang kinain ng ating ancestors, yun po ang vibration, ang wave na angkop sa atin. Okay. Kaya hindi po tayo pwede na kumain ng mga banyagang pagkain. Tandaan po natin yun. Paano yung mga mahilig sa french fries? Yun nga po ang problema. Ah, di ba? Kasi iniiba natin ang wave natin doon sa pinanggalingan. Yung mga fast food, di ba? Opo, huwag po tayong patatalo. Sa Besides, wag na tayo patatalo. mga temptations Okay, yan. Temptations yun. Mga temptations po yan. Ano ba dapat natin kainin? Mga shamans yan. Yung mga iniihaw. Ganun. Opo, iniihaw, boiled, or yung steam. Walang mantika. Basta moderation lang. Sir. Oo. Bawal masyadong matamis, Matamis. mataba, at saka Aray. yung mga preservatives. Balance. Para tayo po yung mag-vibrate health Bawal lang masyadong maalat. at alat. Basta Yun. moderation lang. Okay. The best diet po ay ang Dapat yung aking isang pinopromote. ganun lang ng asin. Anitarian. Oo. Anitarian, the best diet. Okay. Anything can be edible and useful for the body. Okay. Basta konti-konti lang. Pwede naman isang pirasong lechon, isang pirasong matamis. talaga. Oo. So hindi naman pwedeng i-chapera mo na kagad yung lechon ng baka o kaya lechon Kailangan ng baboy. naman natin ng lubricant sa ating brain. Kaya pwedeng useful naman yung isang pirasong lechon. Ayun. Diba? Alright. So Yes. okay na sa pagkain, ma'am. Ngayon naman pagkain naman sa spiritual tayo. So ang spiritual food Ayan. po natin, basically pinag-usapan ng lahat ng mga consultants Ang natin. ganda parang ang ganda na energy. Yes, ay. Nararamdaman Kanina ko. pa. Nasa love frequency kanina pa. tayo eh. Oo. Paulit-ulit sa Oo. ating mga kasamahan. Si Gabriel. No. Nasa batang katawan pero Parang lumalaki na yung ulo ko napakalalim Ano yan? ng kanyang Malaki yung mga ulo. downloads. Parang Kasi marami old na akong kasama din sa paligid. So, tama po yung mga Oo. binibigay nila sa ating mga Oo. input at downloads. Salamat po sa inyong Salamat lahat. po. Oo. Sa mga anghel. Because, Yes. yes po. So, sa panahon pong ito, 11-11, tayo po ay focus sa ating mga sarili. Ang ating pong sarili, ang ating katawan, ito po ay binubuo ng mga elemento. May hangin, may tubig, may minerals, may ether, at mayroon po tayong init. Yung ating fire element. Nagpapasalamat po tayo ngayon sa lahat ng elementong ito at tayo ay in harmony. Nandoon po tayo sa frequency of love. Bakit po? Dahil nung tayo po
ay inisip ng ating mga magulang, ginawa tayo, ay galing po tayo sa intention, the thought of love. Let's make love. Yung whisper ng ating parents. Balik po tayo sa panahon yun. And we were carried, binuo tayo ng ating magulang. Best healing po yun kung tayo ibabalik doon sa state of feeling na nandoon tayo sa loob ng sinapupunan ng ating ina. Yung creative power na yun. Wala pong ibang malakas na frequency na pwedeng buuin ang ating pagkatao kung hindi ang pagmamahal ng ating ina, kung saan tayo nanggaling, at ang pagmamahal ng ating planeta, creative energy ng Mother Earth. And of course, yung ating mga divine guides. So, punta tayo sa state na yan, and through it, we now ask the blessing of good health, peace, love, understanding, forgiveness, happiness, and other positive soul qualities. We intend this not only for those who are still in their physical bodies, but as well to all those who are already with their Creator's light. This intention is not only for Filipinos, but to all humans. Let us feel, let us affirm that we are all humans, we are still humans. We are not commodities that can be manipulated. We are independent thinkers, and we are open to the divine wisdom, intelligent light of our Creator. Let us visualize now this state of health, vibrating with God's love, blessed with material abundance. Visualize po. In terms of money, you have it. In terms of career, spiritual growth, and so on. These are all thought forms now that we can see to the entire cosmic field. Let us charge these thought forms under the power, vibration of 1111. Inhale po. And blow 3 times these thought forms to the manifestation field. 1, 2, 3. So be it done. Blessings po, Sir Ray, sa lahat ng guests ninyo. At sa lahat ng mga kamisteryo and viewers at sa inyo pong programa and the Sa mga entire listeners natin. Desire 8 po. Maraming salamat po. Ayan. Ma'am Jo, salamat po sa inyo, ma'am. And saan ka pwedeng matunghayan? And hanggang kailan po, kayo Meron pa dito po sa akong Pilipinas? 1 month para makipag-ugnayan sa ating pong mga gustong tanong o konsulta tungkol sa kanilang healing practices. Nasa teacher training level na po ako. Yung gusto po na matuto, I am open to share po lahat ng aking experiences para sila po ay Message, ha? makatanggap din. Gabriel, ha? 1 month pa po ako dito. Ayan, 1 month pa si Dr. Joe dito. Yes po. Saan kayo pwedeng mapuntahan, ma'am, sa Meron po tayong Academy? Reiki Center sa Makati. Mhm. Yung Academy for Holistic Healing Arts, almost 23 years old na po ito. Mhm. And open ngayon, meron po ako si Ray na handog pamasko. Yun. Nagbibigay po tayo ng healing trainings, whether it's Lemurian healing, yung Filipino laying of Lemurian hands. healing. Orion, no? Yes. and Gabriel, the Reiki Lemurian, ha? Di ba yan ang paborito mo, mga ancient civilizations, right? Lemurians, we can Atlantean. talk. Open po tayo ngayong December bago tayo umalis at nagsimula tayong araw na ito ng 11-11 ng ating attunements, rebalance ang ating mga teachers. Thank you so much, Dr. Joe. Brother Jay, maraming salamat sa salamat iyo. po. Maraming salamat. Meron ka bang mga activities, forthcoming activities na pwedeng daluhan ng ating mga kababayan? So yan po, meron po akong page na Spiritual Guide Philippines. So naglalabas po ako doon ng ceremony kung kailan yun. So update ko po kayo doon. Miss H, may you do cleansing and other services. Saan ka pwedeng matunghayan, Miss H? Pwede niyo po akong i-visit sa page ko, Divine Love Energy Healing Products and Services, and we have Strange Shadows
team po kami doon ni Ni Master Brother J, J. Isa po kami sa mga teams doon. And thank you so much, Sir Ray, Master J, Dr. Joe, and Gabriel. Ayan. Gabriel, muli magandang gabi sa iyo and please invite yung ating mga kababayan, your fans at mga followers mo kung saan ka pwedeng mapuntahan, Gabriel. Thank you so much. Ayun po, thank you po sa lahat ng mga taong nanonood, nakikinig, at sa lahat po sa atin dito. Thank you po. If for anyone who wants to connect with me, you could log on to my website at www.gabrielthoth.com. That's THOTH. I actually released my new podcast. So if you guys are interested to hear more of things that goes in my head, punta lang po kayo dun sa website ko. May link po yun doon. And for also mga healing services, tarot services, spiritual coaching, you can find it in my website. Thank you so much, Gabriel. Thank you so much. Thank you so much. All right. Alright, yan ho mga kaibigan. Dr. Joe, salamat muli sa inyo. And Salamat po please muli. enjoy your stay in the Philippines. And you're going to Russia again. December 5 po. December 5. Anong expectations natin? I-expect natin sa Russia? Meron ka bang dadalhin ng mga Pinoy doon sa Russia? Meron pong gustong bumisita ng north of Russia. That's Yakutia. Negative 50 degrees. Oh, yung binabanggit no, yung mayroong extraterrestrial image na na-capture. Yes, sa video? Hidden Valley po, by the Yakutians, the shamans. Talaga? May mga kasama ka mga shamans dito. Yes, 10 shamans po Sayang, who learn di natin Lemurian healing. talaga, oo. May pinakita itong video na to. Ewan kong nakita nila message, pero may nag-appear dyan na extraterrestrial image dun sa light na yan. And kung yung video yung parang may may tunog pa ng engine ng kanilang spacecraft. Yes. It was real. It was recorded by one of my Yakutian students. Oh. They were very sensitive. Ang daming orbs and energy forms that manifested. Actually, yung mga guests natin ngayon, may mga links sa mga extraterrestrials. Yes. Ako lang yatang wala. Salamat, Miss H. Thank you, Gabriel. Thank you po. Brother J. And Dr. Joe. Salamat po sa inyo. Sa inyong lahat. O yan po ating pong kabuuan ng Gabi ng Misteryo. Ngayon pong gabi ito mga kaibigan ng Sabado. Ang topic natin ngayon 11:11. Mamaya, pwede kayong mag-visualize, mag-meditate sa 11:11 o 11:01 na ngayon. Sa ilang saglit mga kaibigan, ang programa ho ni Miss Molia Lino, ang Gabi ng Bading. Pilipinas ang oras, 11:01 p.m.